Okay, magandang araw muli. Muli naman tayong mag-aaral sa araling ito, sa linggong ito. May kinalaman sa mga kagamitan sa pagluluto ng sinaing. Ano nga ba ang mga kagamitan sa pagluluto ng sinaing? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Bago ang lahat, intro muna tayo. Okay, kagamitan sa pagsasaing. Ito ay aralin sa ikatatlong linggo, unang araw. Ating balikan muna ang mga aralin sa nakalipas na aralin. Lakayin natin ano-ano ang mga angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Ano-ano nga ba ang angkop ng mga pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Paano ang pagpili ng mga angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Bakit pinipili ang mga angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Tingnan ang mga nasa larawan. Larawan na to ay yan, larawan na yan. May kinalaman yan sa pagluluto. At ito naman din ay nagluluto ng fried rice. Gusto na tawag na sinangag. Sunod, tintanong, ano-ano ang mga nasa larawan? Ano nga ba yung mga nasa larawan? Tama, may kinalaman ito sa pagluluto ng sinaing. Ang tanong, ano ang mga hakbang na iyong ginawa sa pagsasaing? Kapag ikaw ay nagsasaing, ano-ano ang iyong hakbang na ginagawa? Pwede niyong tanungin yung inyong mga ate, kuya, yung inyong mama, yung inyong papa tungkol dito. Saing. Ang proseso ng pagluluto ng bigas, kadalasang kinasangkutan ng mga tiyak na pamamaraan at tradisyon ng kulturang Pilipino. May dalawang klase kasi yung proseso ng pagluluto ng sinaing. Yung ginagamitan ng gasol sa makabagong panahon, yung electric stove, at yung ginagamitan ng uling o di kaya pinutol-putol na kahoy. Sa pagluluto naman ng rice cooker, gamit ng rice cooker, ay gumagana rito yung modernong paraan. Kasi ginagamitan na siya ng kuryente. Hindi na siya makaluma. Isang electric appliances na partikular na dinisenyo upang i-automate ang pagluluto ng bigas na ginagawang mas madali at mas maganda ang proseso. Napapaganda yung proseso sa pagluluto ng sinaing. Ating talakay mga kagamitan sa pagsasaing. Kaldero. Isang uri ng kasirula na ginagamit sa pagluluto. Ito'y may malalim na katawan, may hawakan. Yan, may hawakan yan, hawakan. Merong hawakan. Yan, may hawakan. May malalim na katawan. At may hawakan. At may takip. Importante yan, may takip. Yun yung tinatawag na kaldero. Kasunod ay rice cooker. Modernong gamit sa pagsasaing ng bigas na kuryente at may automatic na sipping. Sino nakaranas sa inyo ng pagluluto ng sinaing?
Yan ang itsura niya ng rice cooker. Sunod, kalan. Kagamitang panluto na kadalasang yari sa metal. Ginagamitan ng LPG upang umapoy. Tapos ang kasunod, tasa o panukat, ginagamit upang sukatin ang tamang dami ng bigas na lulutuin. At panglima, ang sandok, maaari ring itong gamitin para haluin ang bigas habang niluluto. Okay? Pagtambalin natin ang hanay A sa hanay B. Saan makikita ang rice cooker? Ayan, itong lang. Ito, ang tawag dito ay yun. Itong kaldero, kaldero yan. Ito naman ay yan. At ito ay ito. Okay. Ano na ang ibig sabihin ng pagsasaing? Ano na ang mga kagamitan sa pagsasaing ng mga bigas? Bakit mahalagang matutunan natin ang iba't ibang kagamitan sa pagsasaing? Importante yon na dapat nating malaman ang pagluluto ng sinaing at papaano ang kagamitang ginagamit, paano ito pinoproseso, paano ba ginagamit yung mga gamit sa pagsasaing. Ano ibig sabihin ng pagsasaing? Niluluto natin yung bigas sa pamamagitan ng pagpuproseso nito sa pagluluto sa pamamagitan ng apoy. Ano na mga gamitan sa pagsasaing ng bigas? Kaldero, kalan, rice cooker, sandok, at pantakal. Bakit mahalagang matutunan natin iba't ibang kagamitan sa pagsasaing? Mahalagang malaman at matutunan natin ito ang iba pang kagamitan sa pagsasaing para maintindihan at malaman natin kung ano pa ang mga ibang kagamitan para matutunan natin ito. Matutunan ang paggamit nito. Importante yung malaman natin yon kung anong kagamitan pa ang ginagamit sa pagluluto ng sinaing. At ito, sasagutan niyo, punan ng tatlang ng mga tamang salita o piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Yan, ito yung mga sasagutan niyo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang patlang ay isang uri ng kaserola na ginagamit sa pagluluto. Ginagamit sa pagluluto at may malalim na katawan. Pangalawa, ang blank ay isang modernong gamit sa pagsasaing na di kuryente. Pangatlo, kadalasang nangyari sa metal ang ginagamitan ng LPG. Okay. Yan. Sunod, ginagamit ang upang sukatin. Yan. Iklo na kayo dyan. Ginagamit ang patlang upang sukatin ang lamang dami ng bigas. Okay. Ang lima, ang patlang ay maaaring gamitin para haluin ang bigas habang niluluto. Yan. Okay. Pangalawang araw naman tayo, mga panukalang pangkaligtasan at pangkalusugan. Ano na mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas? Ito yung mga paunang tanong sa pangalawang araw na to. Ano na mga pangunahing hakbang sa tradisyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas? Bakit mahalagang matutunan natin ang wastong pagsasaing sa tradisyonal na paraan? Tradisyonal yung ginagamitan ng uling, kahoy. Okay. Suri ng mga nasa larawan. Yung kanin ay nagkaroon ng tutong. Ito naman ay nagkaroon ng sunog. Parang masusunog yung kusina. So, pag-sorry natin dyan, itong pangalawang larawan ay careless ang ginagawa kapag ganito kasi pwedeng pagmula ng sunog. Diba? So, sorry natin, ito yung tutong at yung pangalawang larawan ay nagkakaroon ng sunog.
Ano mga pinakita sa larawan? Yun na, overcook yung bigas. Masyadong naluto masyado. Naranasan mo rin ba ito? Naranasan mo rin ba ang kumain ng tutong? Masarap kumain ng tutong. Pero pag sobra na sa pagkatutong, yung medyo sunog na, ito, hindi rin magandang kainin yun. Paano natin maiwasan ang mga ganitong pangyayari? Maiwasan yan kung talagang sinusunod yung tamang proseso ng pagluluto at kung babantayan natin. Maiwasan ang mga ganitong pangyayari kung ating gagawin ito na may pag-iingat at pagsunod sa proseso ng pagluluto. Panghawa ng bokabularyo na nilalaman ng aralin, panuto, punahan ng tamang litra ang patlang upang matukoy ang salita. Okay. Mga bahagi o elemento na kinakailangan at pinagsama-sama sa pagluluto. Sangkap. Ito ay sinusuot habang nagluluto upang hindi marumihan. Anong tawag dyan? Apron. Number 3. Gawa sa metal na may hawakan, karaniwang ginagamit sa kusina para sa pagluluto. Tawag dito. Kaldero. Okay. Labis sa takalan o sisidlan. Punong-puno na. Labis sa takalan o sisidlan. Punong-puno na. Ang tawag dito, pag-apaw. Yan, puno-puno na. Pag-apaw na siya. Mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan sa pagluluto ng sinaing. Pagluluto ng pagkain. In general, hindi lang sa pagsasaing, kundi sa lahat ng uri ng nilulutong pagkain. Paano ba natin isasagawa ito ng may ligtas? At paano ba mapapabuti ang ating kalusugan? Una, ihanda ang lahat ng gagamiting kasangkapan sa pagsasaing upang hindi maabala. Pangalawa, maaaring gumamit ng apron upang hindi marumihan ang iyong damit. Pangatlo, panatiling malinis at maayos ang pinaglulutoan. Importante yan na malinis yung lugar na pinaglulutuan. Ito yung apron. At may gloves. Gumamit ng pot holder sa paghawak ng kaldero upang mapasok. Maging maingat sa paggamit ng kalan at isara ng maayos ang gas cylinder matapos itong gamitin. Ingatan din ang paggamit ng rice cooker at pagsaksak nito. Number 6. Upang maiwasan ang pag-apaw, pagkasunog, huwag iwanan ang niluluto. Upang maiwasan ang pag-apaw, pagkasunog, huwag iwanan ang niluluto. Okay? Ito yung mga iba't ibang kasangkapan na ginagamit para tayo manatiling ligtas sa pagluluto. Dapat yung kalan na hindi singaw. Kung tradisyonal na paraan ng pagsasaing, ilagay sa medium low ang apoy kung niluluto ay kumukulo na. Magpapatuloy pa rin ito sa pagkulo kahit mahina ng apoy. Number 8, linisin at iligpit ang lahat ng gamit pagkatapos magluto, pati ang lugar na pinaggawaan. Importante yung kalinisan. Yan, ito yung pagsasalarawan niya. Dapat malinis yung kaldero, dapat nandun sa medium heat ang apoy. Mga tuntuning pangkalusugan. Hugasang mabuti ang mga kamay bago at pagkatapos maghanda ng pagkain. Pangalawa, ihanda at tutuin lamang ang dami ng pagkain o kanin na kayang ubusin o lamang sa mag-anak. Linisin mabuti ang bigas
iwasang mababad sa tubig. Number 4, ilagay sa tamang lalagyan at takpan ang pagkain o kanin pagkatapos maluto. Panuto. Iguhit ang masayang mukha kung mas sinasaad ng pangusap at malungkot na mukha naman kung hindi. Dapat ihanda ang lahat ng gagamiting sangkap at kasangkapan sa pagsasaing upang hindi maabala. Ang gas cylinder ay dapat isara ng maayos matapos gamitin. Upang maiwasan ang pag-apaw, dapat iwanan ang niluluto sa kalan. Dapat linisin at iligpit ang lahat ng gamit pagkatapos magluto. Number 5, ang apoy sa kalan ay dapat lakasan kung ang niluluto ay kumukulo na. Okay. Paglalahat. Ano na mga tuntunin pangkaligtasan sa pagluluto o pagsasaing? Yan, bibigyan niyo yun. Basahin mabuti ang bawat sitwasyon. Pili ng titik ng tamang sagot. Bago ka magsimula sa iyong pagluluto, ano-ano ang pinakamainam na hakbang na dapat mong gawin upang hindi maabala? A. Paglagay ng maraming pagkain sa iyong lamesa. B. Ihanda ang lahat ng kasangkapan sa pagsasaing. C. Magpahinga muna. D. Maglaro ng video games. Sunod. Bakit mahalaga ang paggamit ng apron? Apron habang nagluluto. Upang maging magandang itsura, upang maging komportable, upang hindi marumihan ang iyong damit, upang makilala bilang mahusay na kusinero. Simple. Ang apron kasi ay pinoprotektahan natin yung ating mga kasuotan. Kadwa, ano ang dapat gawin ni Gina pagkatapos magluto? Uminom ng tubig. B. Magpahinga sa sopa. C. Iwanan ang lahat ng gamit sa lamisa. D. Linisin at iligpit ang lahat ng gamit at ang lugar na pinagawaan. Simple ito. Yan. Sunod. Ano nang dapat gawin ni Cardo upang iwasan ang pagkasunog habang nagluluto? Iwanan ang niluluto sa kalan. Gamitin ang medium low na apoy kung niluluto ay kumukulo na. C. Huwag tingnan. Huwag tingnan ang niluluto. D. Iwanan ang kalan bukas. Negative, and yan. Gamitin ang medium low. Okay, number 5. Laging ginagawa ni Aling Dora ang paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos maganda ng pagkain bago ito bakit ito mahalaga? Okay? Upang iwasan ang pagkalat ng mikrobyo at sakit. Upang maging mabango. C. Upang makilala bilang malinis sa tao. D. Upang makapaglaro pagkatapos magluto. Okay. Lagi na ng alindora pag-ugas ng kamay upang iwasan ang pagkalat ng mikrobyo at sakit. Okay. Yan. At meron kayong takdang aralin, magdala ng mga kasangkapan sa pagsasaing para sa isang pagsasadula bukas. Pwede itong gawin sa paaralan. Depende rin sa panahon at oras na ibigay sa inyo ng inyong mga guro. Number, pangalawang araw, mga hakbang sa pagsasaing, conventional na pamamaraan. Ano ang tuntunin pangkaligtas sa pagluluto at pagsasaing? Ano ang mga tuntunin pangkalusugan sa pagluluto at pagsasaing? Bakit mahalagang maunawa natin at masunod natin ang tuntunin ito? Panoorin ang sumusunod na video tungkol sa pagsasaing, mga tamang paraan ng pagsasaing. Yan. Pwede niyo panoorin yan sa inyong YouTube channel. Sa YouTube. Yan. Tingnan niyo mabuti. Yan. Pwede niyo i-search YouTube na I Wonder Jamie Public Affairs. Search niyo. Ano nga ba ang tamang pagsasaing? Ayon sa iyong napanood, ano ang tamang paraan ng pagsasaing? Di, bakit importanteng matuto tayo magsaing? Okay. Panghawa ng vocabulary sa nilalaman ng aralin. Panuto natin nilugan sa crossword puzzle ang mga sumusunod na salita. Yan. Hanapin nyo to. Doon. At hanapin nyo to. Bandihado. Nasaan yung bandihado na yan? Bandihado.
Tapos kalan, nasa yung kalan na yan. Kalan, kaldero. Okay. Ang tradisyonal na paraan ng pagsasaing ay ng bigas ay kadalasang ginagamitan ng kaldero o kawali. Narito ang pangunahing hakbang sa tradisyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas. Pagsukat ang bigas, sukatin ang tamang dami ng bigas na lulutuin at ilagay ito sa kaldero. 2. Paghuhugas ng bigas. Hugasan ng mabuti ang bigas sa ilalim ng malamig na tubig upang alisin ang alikabok, dumi, at iba pang labis na kagamitan sa bigas. 3. Pagmimerenda ng tubig. Gamit ang tasa o iba pang sukatan, sukatin ang tamang dami ng tubig na ilalagay kasama ng bigas sa kaldero o kawali. Karaniwan ito ay isang tasa ng tubig, bigas at 2 tasang tubig. Ngunit maaari itong mag-iba depende sa uri ng bigas at personal na gustuhan sa luto ng kanin. Okay, paglalagay ng tubig. Gagamitin na ng tasa, yung sukatin ang tamang dami ng tubig na ilalagay kasama ng bigas, kaldero o kawali. Kadalasan yung iba ginagawa niya ay tinatansya, nag-estimate sila ng tamang sukat ng tubig. Minsan malambot yung sinaing. Maganda talaga yung merong sukatan, hindi yung tsatsamba, hindi yung tatansyahin. Pagpapakulo, ilagay ang kaldero sa kawali o sa kalan at hayaang kumulo ang tubig. Kapag kumukulo na, bawasan ang apoy, tamang init at hayaang maluto ang bigas. Pagluluto, takpan ang kaldero o kawali gamit ang takip at hayaang maluto ang bigas sa mababang apoy. Panatilihin itong nakataklob hanggang sa maging malambot at malutong ang bigas. Paglilipat sa bandyado. Kapag tapos na ang pagluluto, pwede mong ilipat ang kanin sa bandyado para mabilis itong lumamig at hindi masyadong malutong. Pangatlong gawain 3. Sunod-sunod rin ang hakbang sa tradisyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas. Sulat ang titik A. Ito A, sapat lang bago ang sabihin yung pagkakasunod-sunod. Ang una ay A. Yan. I think ito yung number 1. Tapos, bigas ang dati ng bigas. Tapos, pangatlo. Ito muna number 1. Number 2, hugasan mabuti. Tapos sukatin. Pangatlo. Tapos ito pang-apat. Yan. Ano na mga pangunahing hakbang sa tradisyonal na paraan ng pagsasaing bigas? Bakit mahalagang matutunan ang wastong pagsasaing sa tradisyonal na paraan? Gawain 4. Pangkalatang gawain, panuto, hatiin ang klase sa 3 grupo. Bawat grupo ay ginagawa ng isang maikling pagsasadula tungkol sa tradisyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas. Sasagawa ito sa loob ng paaralan kung may panahon doon sa tinatawag na face-to-face. Pero kung modular, hindi siya akbang. Ito yung mga batayan na magsagawa. Yan yung pinaka-criteria, pinaka-rubric sa gawain. At pangatlong araw, mga hakbang sa pagsasaing ng bagong pamamaraan. Ano mga pangunahing hakbang sa tradisyonal na paraan sa paraan ng pagsasaing ng bigas? Bakit mahalagang matutunan natin ang wastong pagsasaing sa tradisyonal na paraan? Yan, may bindayan sa iyong palagay. Ano ang pagkaiba at pagkakaparir ng tradisyonal na paraan ng pagsasaing at makabagong paraan gamit ang rice cooker? Yan. Igagawin niyo ito ng Venn diagram kung ano yung paraan ng anong pagkakaiba ng dalawa at anong pagkakapariho ng makabago at tradisyonal na paraan. Yung pagkakaiba yan,
meron ding kakapareho. Panghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Pagtambalin ng hanay A sa hanay B. Hanay A, nangyari dyan. Bigas. Ito. 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 At yun. Yan. Kompleto na. Ang makabagong paraan ng pagsasaing ng bigas ay kadalasang gumagamit ng modernong kagamitan tulad ng rice cooker. Narito ang pangunahing hakbang sa paggamit ng rice cooker. Pagsusukat ng bigas. Sukatin ang dami ng bigas, lulutuin gamit ang panukat at ilagay ito sa rice cooker. Paghugas ng bigas. Hugasan ng mabuti ang bigas ng maligamgam na tubig upang maalis ang alikabok at dumi. 3. Pag-imerenda ng bigas o pag-imerenda ng tubig o paglagay ng tubig. Gamit ang timbangan o sukatan, sukatin ang tamang dami ng bigas sa tubig. Ilipat ang hinugasang bigas sa loob ng rice cooker at dagdag ang tamang dami ng tubig. Pang-apat, sa ayos ng settings. Ang modernong rice cooker ay may iba't ibang settings depende sa uri ng bigas at sa kagustuhan sa lutong ng kanin. Ilagay ang tamang setting batay sa iyong preference o sa uri ng ginagamit mo. Pagluluto. I-on ang rice cooker at hayaang magluto. Ang mga advanced na rice cooker ay may mga sensor na nagtutukoy kung kailan natapos ang lutuin ng kung kailan natapos ng lutuin ng bigas. Maaari itong mag-automatikong lumipat sa warm na setting pagkatapos ng pagluluto. Ganyan. Bigla siya, automatic siya, magkikip-form siya. Pagantabay, habang nagluluto, hindi na kailangan pang bantayan ng susi ang proseso. Ang rice cooker ay nagbibigay ng kakaibang kaginawaan dahil sa kakayahang mag-automatikong control sa temperature at oras ng pagluluto. Number 7. Paglilipat sa bandyado, optional. Kapag natapos ng lutuin ng rice cooker ang bigas, maaari mong ilipat ito sa isang bandyado kung gusto mo itong malamig at mapalamig at para mas mabilis. Yeah. Verse 2 and 3, pagsunod-sunod rin na hakbang sa pagsasaing ng bigas sa makabagong paraan gamit ang rice cooker. Isulat ang titik A to E sa patlang bago ang bilang. Sunod. Ano yan? Ayan, ito. Tapos, diba? Ito naman, itong paglalat ito, sasagutan nyo ito, itong mga tanong ito. Yung lahat ng may mga question mark, inyong sasagutan nyo sa inyong mga notebook at yung may mga iba pang gawain. Paano ito? Hatiin ang klase sa group. Bawat group ay kasagawa ng isang ignitis tungkol sa makabagong paraan ng pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker. Yan yung pinakang criteria. Salamat sa pakikinig mga bata at sana may natutunan kayo ngayong araw. At kung di pa kayo nakapollow, nakasubscribe sa aking channel, ay pwede nyo isubscribe to para sa mga susunod na video ay tayo ay updated kayo sa mga video ang aking i-upload. Maraming salamat sa inyo.